Yes, may naputol yung lupit pero manageable naman, tumatakbo pa naman ulit ng maayos yung ating andas. Marami lang sumasalubong kaya yun ang dahilan lang kung bakit bumabagal. Nasa mahigit 2 milyon sumama sa taunang traslasyon sa Quiapo. Ilang nakiisa sa prosesyon, nagpumilit pa ring umakyat sa andas. Ngayon po ay nagtitreat na po tayo ng mga pasyente on-site. Yung po mga EMT po natin at yung EMS, EMR po natin nakasakay po sa mga ambulansya ng mga volunteer, ay siya na pong nagtitreat sa mga minor injuries. Kaya po hindi na ganun ka-loaded ang dinala po dito sa atin sa field hospital. Mga nasaktan at sugatan sa traslasyon ngayong araw, umabot sa halos 500. Sinasubmit niya yung kanyang sarili, ma'am, para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po siya po ma-arresto po talaga. Driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, sumuko na. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. 177 na pulis sa National Capital Region naharap sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nung last po kasi sir, halos nakakabenta po kami 7 tons, ngayon po lumalabas na po 2 tons. Ganun po. Parang hindi po sila kumikita, ganun, parang balik sila sa, kulang pa sa ginasto nila. Para sa mga pananim po nila. Vegetable farmers sa Benguet dumadaing na sa tumal ng bentahan ng gulay sa merkado. Mga repolyo itinambak na lang sa kalsada. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Umabot sa mahigit 2 milyong katao ang dumalo sa taunang translasyon ngayong araw sa Quiapo. May mga ilan pa rin na nagpumilit umakyat sa andas sa kabila ng pagbabawal dito na mismong mga organizer. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Quiapo at anong oras matatapos ang translasyon? Monica, sa ngayon ay kakatatapos lamang umambon at ganoon din kaninang umaga nakaranas ng mahina hanggang katamtamang pag-ambon dito. Ang siste, yung mga tao nakapangyapak lamang o wala silang pangyapak, kaya yung mga sugat nila ay puro putik. Nililinisan muna sila ng mga first aider para gamutin. At ngayon, inaasahan natin na mga alas 7 o alas 8 ay matatapos ito. Nagkaroon lang ng kaunting pagbabagal ito dito sa mga masisikip na kalsada gaya dito sa Vergara Street, sa Fraternal at sa Carcer Street. Dinagsa ng mga tao ang taunang translasyon sa Quiapo, Manila ngayong araw. Sa pagtaya ng Philippine National Police, umabot na sa mahigit na 2 milyon ang mga nakiisa simula kaninang umaga. Sumalit sa kabila ng paalala at pagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Maynila at mga organizer ng traslasyon, marami pa rin nagpupumilit na makaakyat sa andas. Ang siste, maraming naipit. Ang iba na sugatan, may mga nagalusan at may mga nasaktan. Dito pala po naipit na ako sa may loob nito. May paglabas. Hindi na po ako sumunod. Hindi na po talaga kanaya. Nahulog po sa phone po, sa may bakal po. Nagkailang po eh. Nahulog po ako. Naano po ako nung pagkaano po sa akin, yung numurong na po sila dito, yung paghahatak po sa akin, yung nasa gutter po, tanggal po siya. Kaya yung pagkahila sa akin, agkaano yung sugat po sa paa ko. Dumadaing naman ang ilang mga vendor sa Quiapo, bagamat ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagtitinda sa paligid ng Quiapo, mayroon pa rin tayong mga kababayan na piniling makipagsapalaran para lang kumita. Ngayon po medyo matumal. Marami nga pong tao pero kukunti po namimili. Mahirap ang buhay, kaya ganon.
Talaga lamang po sigurong tradisyon na, kaya ang mga tao kahit mga walang pera, nagpupunta sa Quiapo. Bagamat alam ng mga vendor na bawal, pero pagtida dahil wala silang ibubuhay sa kanilang pamilya, pinag-aaral maganda kahit papaano. Nung isang taon, maganda-ganda po ang benta. Pero baka sakali mamaya, akaubos. Till patapos na ang araw pero wala pa sa kalahati ang naibebenta niyang mga suman at kakainin. Problema niya kung paano niya mababawi ang puhunan na nasa 15,000 pesos. Ngayon lang din sila nakapaglatag ng maayos dahil animoy nakikipagpatintero sila sa mga pulis na nanghuhuli ng mga ambulant vendor. At naman po kahit po marami kami, kaya mo na namin makapaubos ng mga suman namin. Ngayon po talaga talaga napakasuma po talaga ngayon. Napakahirap po talaga, sir. Siyempre dapat po talaga, pagka pesta ng kaya po talaga, no vendors talaga. Dahil siyempre, gusto namin kumita, kaya lumalaban kami, kahit naigpit po. Pero kailangan daw nilang maghanap buhay para buhayin ang pamilya. Ayon naman sa Philippine National Police, mas mabilis ngayon ang naging translasyon. Naka-monitor din ng PNP sa mga CCTV camera na nakakalat sa Quiapo. Mayroon naman daw mga nasugatan pero mga minor incident lamang ang mga ito. Yes, mas mabilis ngayon and we are happy with the deployment ng ating personnel and the positioning of our cameras, monitoring cameras. So far, makikita natin through monitoring na talagang yung mga areas where we deployed our police force are properly secured and medyo talagang yung pagka-deploy ng ating personnel ay talagang very reasonable and equitable. Naputol din ang isa sa tali ng andas kanina pero manageable naman daw ito. Marami lang sumasalubong kaya bumabagal ang usad ng andas. Yes, may naputol yung lupit pero manageable naman, tumatakbo pa naman ulit ng maayos yung ating andas. Marami lang sumasalubong kaya yun ang dahilan lang kung bakit bumabagal. Sa kabuuan ay naging generally peaceful ang traslasyon ayon sa PNP. Kaninang alas 3 ng hapon tinanggal na ang dalawang X-ray scanner na nasa harapan ng Quiapo Church para sa pagpasok ng andas. At anumang oras mula ngayon, Monica, ay dadaan na dito sa Quezon Bridge, sa baba ng Quezon Bridge itong andas at nagkaroon nga lang ng pagkaipit dahil makipot itong dinadaanan niya palabas dito sa Quezon Avenue. At yan muna ang latest mula dito sa Quiapo, Manila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa Quiapo. Inaasahang matatapos na maaga ang prosesyon sa Quiapo ngayong taon base sa pagtaya ng Philippine National Police o PNP. Kaugnay nito, sinabi din ng PNP na naging maayos ang pagsisimula ng prosesyon hanggang sa oras na ito maliban sa ilang mga naitalang sugatan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So far, according po sa District Director po ng MPD, ay mas mabilis po yung daloy po ngayon ng andas because doon po sa ginawang pagbabago doon sa disenyo po ng andas. So ine-expect po natin na mga around 9 to 10 PM po ay makakaabot na po yung andas sa Quiapo Church. Hindi naaabuti ng kinabukasan ang prosesyon sa Quiapo base sa pagtaya ng Philippine National Police. Ayon sa PNP, mabilis na umuusad ang andas ngayong taon kumpara noong mga nakaraang taon. Kaya inaasahang matatapos din ito ngayong gabi. Samantala, sa kabila ng paulit-ulit na panawagan na iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit, marami pa rin ang nakumpiska ng PNP. Kaugnay nito, patuloy pa rin aniya ang ginagawang paghigpit ng seguridad sa Quiapo area. Sa katunayan, hindi aniya nakalulusot ang mga nagbibit-bit na mga ipinagbabawal.
Marami pa rin po tayo ma'am na-intercept na mga bawal katulad nga yung mga pointed and bladed object po, yung mga sharp object. Talagang hindi natin talaga pinapalusot po doon sa controlled areas. Nasa 22,000 law enforcers ang nakadeploy ngayon sa Quiapo area, kabilang ang 18,000 mga pulis at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at iba pang force multipliers. Nagpaalala din ng PNP sa mga residente ng Quiapo at ang mga sumasama sa prosesyon na umiiral pa rin ang liquor ban simula kahapon. Kinumpirma naman ng PNP na payapa ang naging pagsisimula ng prosesyon ngayong araw. So far ma'am, as of 11:30, maliban nga dito sa mga minor illnesses and injuries po ay generally peaceful so far yung ating traslasyon magmula nung umusad nga po ito mga bandang alas 5 po ng madaling araw. Sa tala ng PNP, umabot na sa mahigit 2.1 million ang mga nagtungo sa Quiapo at sumali sa prosesyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa halos 500 mga pasyente ang sinaklolohan sa traslasyon sa Maynila dahil sa tindi ng pagsiksikan ng mga sumama sa prosesyon. May ilan sa mga ito ang inabutang walang malay, habang karamihan naman ay sugatan at nagtamo ng gasgas sa parte ng katawan. Mula sa Maynila, ito ang balita ni JP Nunez, live. JP, gaano ba karami mga pasyente ang hinimatay dyan sa traslasyon? June, kaninang bandang alas 3 ng hapon doon sa Field Hospital ng Maynila na nakalagay sa kartilya ng Katipunan, hindi bababa sa 5 pasyente yung dinala doon na natagpo ang walang malay o halos walang malay na nandun sa... Maraming mga 5 pasyente yung natagpuan na walang malay na sumama doon sa prosesyon dito sa traslasyon, at yung iba naman ay natagpuan nga o nakita o nirespondehan na dahil doon sa kanilang natamong sugat, at sumama din yung iba doon sa prosesyon. Dinala sa hospital field ng Maynila sakay ng mga ambulansya ang mga pasyenteng nasugatan, nahilo at nahimatay sa traslasyon. Nasa halos 500 mga tao ang kinailangang lapatan ng paunang lunas dahil sa mga natamong sugat. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 5 mga pasyente ang nag-agaw buhay, habang nasa higit 400 naman ang nagtamo ng sugat sa katawan, kasama na rin ang mga nabalian ng buto. Ayon sa MDRRMO, sa kabila ng malaking bilang ng mga taong nagkaroon ng medical concern sa traslasyon, hindi naman napuno ang field hospital sa kartilya ng Katipunan dahil mayroon pang mga rescue volunteer ang katuwang nila na nakadeploy sa mismong ruta ng traslasyon. Ngayon po ay nagtitrip na po tayo ng mga pasyente on-site. Yung pong mga EMT po natin at yung EMS, EMR po natin nakasakay po sa mga ambulansya ng mga volunteer, ay siya na pong nagtitreat sa mga minor injuries. Kaya po hindi na ganun ka-loaded ang dinala po dito sa atin sa field hospital. Kabilang sa mga dinala kanina sa field hospital ang ilang mga pasyente na nag-hyperventilate dahil hindi na nakahinga bunsod ng matinding pagsisiksikan ng mga tao. Ayon sa mga medical responders, talagang nasa critical na ang kondisyon ng ilang pasyenteng nasagip. Yung nangyari sa kanya is chest pain, upon assessment, yung vital signs medyo hindi stable. So bumabagsak din yung saturation. So naggawa namin is first aids na we stabilize the patient. Then since hindi namin ma-address doon yung other problems, since limited yung equipment namin doon sa field, dito na namin pinadala sa field hospital para mas ma-manage. Upon arriving, negative pulse, negative breathing. Sa sobrang init ng crowd, sa dami ng tao, talagang ang nai-inhale mo lang, puro carbon dioxide. So wala kang oxygen na mai-inhale.
Pero batay sa assessment ng MDRRMO, nakatulong ang makulimlim na panahon para mabawasan ang init ng araw, kaya mas mababa din nila ang bilang ng mga nahilo at nahihimatay. Kung hindi po naging ganito kalulam ang panahon natin, marami po tayong magiging pasyente na nahihilo, nag-hypertension. Dinadala naman sa Philippine General Hospital ang iba pang mga pasyente na may malalang medical condition katulad ng suspected appendicitis. Sa Philippine Orthopedic Center naman, dinadala ang mga pasyenteng may suspected dislocation ng buto para sa ibang medical treatment. Samantala, ang UNTV Rescue Volunteers naman, mayroon ding nagamot na nasugatan na aabot sa 16 na individual. Karamihan sa mga ito ay may sugat sa paa dahil nakayapak yung mga sumasama sa prosesyon. Yung iba nakakatapak ng stick. Nasa higit 100 naman yung mga nakapagpa-blood pressure check, sa karamihan ay mga matatanda o hypertensive. June, kaninang bandang alas 3 nga dun sa huling report ng MDRRMO ay wala pa naman silang naitalang casualty kahit na merong mga napaulat na halos nag-aagaw buhay na dinala dun sa field hospital. At wala rin naman silang natanggap na ulat na merong mga tumalon o nahulog sa ilog doon sa mga tulay na dinaanan ng prosesyon dito nga sa traslasyon sa Maynila. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, JP Nunez. Sa ibang balita, may resulta na ang kampanya ng Marcos administration laban sa illegal na droga. Ayon mismo sa Pangulo, meron ng mga pulis na nakasuhan dahil dito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Mayroon ng mga pulis na nasampulan ng kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng Marcos administration. 177 police officers ng National Capital Region ang nahaharap ngayon sa mga kasong may kinalaman sa drug operations sa bansa. Sa datos pa ni PBBM, 151,818 na kaso ay nasa korte na at 121,582 ang nakakulong na. Ayon sa Pangulo, nais ng kanyang administrasyon na maging mapayapa ang mga komunidad at maiiwas ang mga kabataan sa illegal na droga. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magagandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan. Wala pang reaksyon ng Philippine National Police sa bagay na ito. Samantala, tututukan naman ni Pangulong Marcos ang nationwide cleanup program na kalinisan sa bagong Pilipinas na nasimulan na noong Enero 6. Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng bayanihan pagdating lalo na sa paglilinis ng mga kalsada, kanal, pamilihan at mga eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, imo-monitor niya mismo ang takbo ng programa. At kikilalanin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Higit sa lahat, ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Una nang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na mula nang magsimula ang programa, nakakolekta na ito ng 5.1 million kilograms ng basura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng surprise random drug test sa mga kawani at opisyal ng Philippine National Police sa Bicol Region. Nasa 112 police officers, junior at senior officials at mga non-uniform personnel ang sumailalim sa drug test. Ang hakbang na ito ng PNP Bicol ay nagpapakita ng kanilang commitment sa pagseserbisyo at ang organisasyon. Inaasahan naman na ngayong linggo ay makukuha na ang mga resulta ng drug test. Sumuko na sa Balayan, Batangas Municipal Police Station ang umunoy driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Si Jeffrey Ariola, magpantay, ay nagtungo sa police station kaninang umaga kasama ang live-in partner.
sinasabit niya yung kanyang sarili, ma'am, para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po siya po ma-arresto po talaga. Si Magpantay ay sinasabing driver ni Police Major Alan De Castro na siyang itinuturong suspect sa pagkawala ni Camilon. Si Magpantay ay isa sa ilalim sa preventive custody ng mga pulis. Kilala na ang 3 sospek sa pagpaslang sa broadcaster na si Juan Humalon noong November 5, 2023 sa inilabas na pahayag ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Ilalabas nila ang buong pangalan at pagkakinanlan ng mga sospek kapag naisampa na sa korte ang kasong murder. Ang mga ito ay sina alias Ricky, alias Boboy at alias Inteng. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, nakilala ang mga sospek base na rin sa mga dating kaso na kinasangkutan ng mga ito. Ito pong si alias Boboy, siya po yung tao, lalaki na nag-hold po doon sa kasamahan sa bahay po nitong ating biktima na naglabas po tayo ng composite sketch. So na-identify po itong si Boboy based na rin po doon sa narration po nung hinold po niya na isang lalaki at yung dalawang kasama sa bahay. At ito naman pong si alias Enteng, ito po yung nagmaneho po ng motor na getaway vehicle po nila. Sa ngayon, umakyat na sa 3.7 million pesos ang pabuya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa sino mang makapagtuturo sa eksaktong lugar na kinaroroonan ng mga sospek. Dismayado ang ilang mambabatas na naiulat na alok na bayad sa ilang distrito kapalit ng pirma para sa petisyon sa charter chains o chacha. Ayon sa ilang senador, maaaring managot sa batas ang sinumang nasa likod ng tangkang panuluhol. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Bakit ang tapang nila mag-alok ng ganito? Talaga bang for sale na ngayon ang ating ligang batas? Ano ba naman to? Talagang grabe ng itong kawalanghang ito. 20,000 pirma hanggang weekend. Iyan umano ang direktiba sa ilang syudad kapalit ng 20 milyong pisong ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay Senator Amy Marcos, batay sa kanyang impormasyon, sinasabing inalok ang ilang distrito sa iba't ibang rehiyon ng pondo para sa ilang programa ng gobyerno kapag nakakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Kabilang narito ang 5 milyong pisong ayuda sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development, 10 milyong piso para sa medical assistance para sa indigent patients sa ilalim ng Department of Health at 5 milyong piso para sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20,000 by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing DSWD, DOH at DOLE na mga goodies. Nang matanong kung sino ang posibleng nasa likod nito, sagot ng presidential sister. Hindi ko alam. I clearly somebody na may talagang hawak dyan sa budget. Ano? So we know that the power of the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga at some semblance of suasion and control over the funds. Nakasaad sa konstitusyon na maaari magpanukala ang taong bayan ng amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng isang petisyon nang hindi bababa sa 12% ng registered voters sa bansa at dapat kada distrito hindi bababa sa 3% ng registered voters nito ang lalagda at sa nilalaman ng umano'y petisyon magkasamang boboto ang Senado at Kamara para sa chacha. Kinundena ng ilang senador ang umano'y panunuhol para sa pagtulak ng chacha. Anila ang totoong People's Initiative ay malayang nanggagaling sa taong bayan at hindi sa pilitan gamit ang pera. Kaya panawagan ng ilang mambabatas mas imbestigahan ang issue at panagutin ang nasa likod nito.
Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, kung mapatutunayang pera ng gobyerno ang ginamit para rito, maaring kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang nasa likod ng panunuhol. At ano pa man ang pinagmula ng salapi, giit ng senador, hindi ito tunay na People's Initiative dahil pera at hindi taong bayan ang nagtulak sa petisyon at hindi ito kinikilala ng konstitusyon. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 14 billion pesos ang budget na posibleng gamitin sa isinusulong na charter chains ng ilang mambabatas ayon kay Albay Representative Edsel Lagman. Ayon kay Congressman Lagman, nakapaloob umano ito sa ilalim ng 5.768 trillion pesos national budget para sa taong 2024. Partikular sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes and plebiscites. 12 bilyong piso umano dito ang siningit ng Bicameral Conference Committee sa budget ng Commission on Elections. Sa isang pahayag, sinabi ng kongresista na ang nasabing pondo ay mas malaki pa sa alokasyon ng budget ng 6 na ahensya ng gobyerno. Kabilang na ang Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform, Office of the Ombudsman, Department of Tourism at Department of Human Settlement and Urban Development. Nauna nang isiniwalat ni Representative Lagman ang umunoy bayaran ng tig 100 pesos kada pirma kaugnay ng petisyon para sa People's Initiative na paraan ng pag-amenda sa konstitusyon. Naging mainit ang usapin sa umunoy pamimili ng boto para sa isinusulong na People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas ng bansa. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, wala pa silang jurisdiksyon hinggil dito. Ito ang balita ni Dante Amento. In the first place po, as far as COMELEC is concerned, we have received no information regarding that. Wala pong information ng COMELEC. Wala pang formal na komunikasyon o impormasyon na nakarating sa Commission on Elections o COMELEC sa isyu ng pag-aalok ng bayad sa mga residente, partikular sa Albay, upang lumagda sa petisyon o People's Initiative na layong amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudianco, wala rin silang jurisdiksyon hinggil dito. Paliwanag ng COMELEC, hindi pa panahon ng halalan o election period at walang naihain sa kanila na ano paman. At kung may paglabag ba sa batas ang sinumang may pakanan nito, ayon sa komisyon, patungkol naman po sa violation, hindi pa po namin masabi ngayon dahil hindi nga po namin alam kung ano po yung sinasabi nila. Pare-pareho lang din po tayo na yun nga, nadinig din po namin sa news. But official communication, wala pong knowledge or information ng COMELEC dyan. Dagdag pa ng COMELEC, kung sakali mang may makarating na sa kanilang formal na komunikasyon, handa sila palaging magbigay ng komentaryo. Yung communications naman po from the public, regardless kung People's Initiative or any topic po, nire-receive naman po ng COMELEC yan, even coming from the 888 or directly sa amin. At nakapag-i-issue naman po ng COMELEC ng replies dito sa mga queries na ito. May 3 pamamaraan kung papaano maamyendahan ang saligang batas o konstitusyon ng Pilipinas. Una ay sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS, Constitutional Convention o CONCON. Ang panghuli ay sa pamamagitan ng People's Initiative kung saan manggagaling mismo sa mga mamamayan ang panukala na pag-amyenda sa saligang batas. Kailangan lang makakuha ng 12% ng kabuuang botante sa buong bansa at 3% naman ng registered voters sa bawat legislative district. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Yatid po sa atin ni Jovic Bermas. Jovic, yan ba sa Britain na tumaas o tumataas ang insidente o hindi pangkaraniwan ang gas explosions? Yes, June, magandang gabi. Nagiging pangkaraniwan na rin ang fire incidents dito sa UK sanhi ng gas explosions. Nitong huling quarter ng taong 2023, nakapagtala ng ilang insidente ng pagsabog ng gas sa London, Wales at Edinburgh sa Scotland.
Nagdulot ito ng pinsala sa mga infrastruktura dahilan upang ilikas ang ilang mga residente. Ayon sa Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering, humigit kumulang 31 gas explosions ang naiuula taon-taon dito sa England. 12 tao naman ang namatay at 150 ang nasugatan kaugnay ng mga pagsabog ng gas sa tahanan sa pagitan ng taong 2017 at 2022. Binigyang diin naman ng mga eksperto na marami sa mga insidenteng ito ay maiiwasan. Ang isang tinutukoy na pinakasanhi ng mga pagtagas ng gas bukod sa aging infrastructure ay ang human error, lalo na kapag ang mga kalan ay iniwang nakabukas ng walang sinding apoy. June? Alright. Jovic, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't pang panig ng daigdig. Sugatan ang 21 tao sa pagsabog sa isang hotel sa Fort Worth, Texas, USA. Naniniwala ang fire officials na bunsod ito ng gas explosion. Ito ang balita ni Sunny Coast. This afternoon at 3:32, we had gotten dispatched here in downtown to a structure fire at the address of 810 Houston Street here in downtown Fort Worth at the Sandman Hotel. When companies started arriving on scene, they switched that call type to multiple calls of an actual explosion that had taken place. Gas leak ang posibleng dahilan ng pagsabog sa isang hotel sa Fort Worth, Texas, USA hapon ng Lunes, January 8. 21 tao ang sugatan at napilitang lumikas ang mga empleyado sa mga kalapit na establishmento. Batay sa Fort Worth Fire Department, isa ang nagtamo ng matinding pinsala sa katawan at 4 naman ang seryoso ang kalagayan. Hindi tukoy kung ilan sa mga nasugatan ang guest sa hotel o pedestrians. 14 na tao ang dinala sa area hospitals. Dagdag pa dito, kasama rin sa mga nasagip na mga bumbero ang mga taong na-trap sa basement at isang secondary search ang isinagawa sa hotel. Mayroong kabuuang 26 na rooms na may guests ang nasa hotel at nakikipagtulungan ng management sa mga first responders upang matugunan ang mga nasugatan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa dahilan ng pagsabog. Batay naman kay Texas Governor Greg Abbott, nakamonitor ito sa sitwasyon at handang mag-deploy ng karagdagang resources kung kinakailangan. Sanicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng United Airlines na nakakita ito ng maluluwag na tornilyo sa ilang grounded na Boeing 737 MAX 9 aircraft. Panibagong concern ito sa industry experts kung papaano ang production process sa MAX 9 jets. Isa ang United sa 2 US carriers na gumagamit ng Boeing model na may ganitong panels. Pinagbawalan munang lumipad ang 171 na 737 MAX 9 aircraft matapos na matanggal ang isang panel na isang Alaska Airlines operated plane flight ilang minuto matapos mag-take off sa Portland, Oregon, USA. Dahilan upang magsagawa ng emergency landing ang mga piloto. Nagbitiw ang French Prime Minister na si Elizabeth Borne pagkatapos ng pananatili sa pwesto sa loob ng kulang 2 taon. Ginawa nito ang resignation bago ang inaasahang reshuffle sa top team ni President Emmanuel Macron. Sa isang pahayag, iginiit ni Macron na nagpakita ng kagitingan, commitment at determinasyon si Borne habang naninilbihan. Wala pang impormasyon kung sino ang kahalili sa kanya. Si Borne ang pangalawang female Prime Minister ng France at pinakamatagal na nanilbihan. Umiigting ang pressure sa Israel kaugnay ng civilian casualties sa Gaza. Araw ng Lunes, January 8, nang dumating naman sa Tel Aviv si US Secretary of State Antony Blinken sa layuning pigilan at pagkalat ng gyera sa Middle East. Ito ang balita ni Erlyn Leones. Muling umapila ang Estados Unidos at Middle East powers sa Israel na bawasan ang ginagawang pag-atake sa Gaza at iwasan ang dagdag na civilian casualties.
Sa gitna ito ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants sa central at southern parts ng teritoryo. Late Monday, January 8, nang makarating si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Tel Aviv, Israel, kasunod ng ginawang pakikipag-usap sa Arab leaders. Bahagi ito ng diplomatic tour ng US diplomat sa layuning mapigilan ang paglawig ng gyera na mag-aapat na buwan na. Pang-apat na misyon na ito ng opisyal sa rehiyon, simula nang mangyari ang October 7 attack sa Israel ng Hamas militants na naging dahilan ng matinding pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayon naman sa Crown Prince na de facto ruler ng Saudi Arabia, kailangan matuldukan na ang karahasan sa Gaza upang mabigyan daan ang kapayapaan. Sa ulat ng Israeli officials, nasa panibagong phase na sila ngayon ng mas maigting na targeted warfare kasunod ng mas bombardments kung saan mahigit sa 23,000 Palestinians ang nasawi. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa London, United Kingdom, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Muling hiniling ng gobyerno ng Pilipinas ang paggawad ng clemency para kay Mary Jane Veloso. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kasama ito sa kanyang tinalakay sa bilateral meeting kasama si Indonesian Foreign Minister Retno LP Marsudi ngayong araw. Pinagbigay alam din niya ng kalihim sa Indonesian official ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas kaugnay ng kaso ni Veloso. That's always been our position, to see whether they can grant clemency. That's always been the position of the two. Now it's up to their government to decide. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Foreign Affairs o DFA na patuloy ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas kay Veloso. Ganon din ang patuloy na pakikipagtulungan sa Department of Justice para sa kasong isinampa ni Veloso laban sa mga salarin. Pumirma ng kasunduan si Manalo at Marsudi bilang bahagi ng 7th Philippines-Indonesia Joint Commission for Bilateral Cooperation o JCBC, kabilang sa napag-usapan ng issue ng West Philippine Sea, krisis sa Myanmar at Gaza, maging ang paglaban sa transnational crimes. Nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Hiniling ng abogado nitong si Attorney Dylan Santos na muling pag-aralan ng kautusan na sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kanyang kliyente. Umaasa rin sila sa magtatalaga ng mga bagong abogado ang ombudsman para reviewin ang kanilang motion. Sinagot na rin umano nila ang alegasyon na naglabas si Guanzon ng premature confidential information kaugnay sa disqualification cases ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nooy kandidato pa lamang sa pagkapresidente. Umaasa sila na mabibigyan sila ng patas sa pagtrato sa kasong ito. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko tungkol sa isang Facebook page na ginagamit ang pangalan ng Malasakit Program Office bilang loan centers. Ayon sa kagawaran, ang naturang Facebook page na may pangalang Malasakit Center Loan Assistance ay peke at walang anumang kaugnayan sa Malasakit Centers. Dagdag ng DOH, magsasampa ito ng criminal charges kung magtutuloy-tuloy ang naturang gawain. Muling pinaalalahanan ng publiko na huwag basta maniwala sa mga impormasyon na mababasa online, sa halip ay sumangguni sa mga legitimate sources at platforms na maaari makita sa mga official social media account. Makipag-ugnayan na sa DOH para sa anumang pangangailangang pangkalusugan. Umabot naman sa 20 truck ng basura ang nahakot ng MMDA mula sa ruta at pinagdausan ng taunang prosesyon sa Quiapo, pero madadagdagan pa umano ito dahil hindi pa naman tapos ang pagtitipon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yes, 850 personnel po ang ating dineploy. Complementary lamang naman po tayo, particularly sa traffic management, crowd control, emergency group para po doon sa mga nagkakaroon ng aksidente, na high blood, ambulance, at yung pong naglilinis
Naiwang mga basura ang kahaharaping hamon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos ang traslasyon sa Quiapo, Manila ngayong araw. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, umabot na sa 20 truck ng basura ang nahakot na ng kanilang mga tauhan sa ngayon. Ngunit inaasahang madaragdagan pa ito dahil hindi pa tapos ang prosesyon. Kung makikita nyo po, pagkadaan ng prosesyon, may naglilinis pong mga tauhan ng MMDA street sweepers to ensure na pagkalagpas po ng parada o ng prosesyon at na wala na po yung tao ay malinis po yung lugar na dinaanan ng prosesyon. Bukod sa waste management, pinagtuunan rin nila ng pansin ang crowd at traffic control, katulong ang Philippine National Police. Katulong din aniya ang MMDA sa paglilinis sa rutang madadaanan ng nasabing pagtitipon. Maraming karsada kasi ang sarado sa Manila. Siyempre nag-spill over yan. Medyo masikip po dahil talagang doon po nagsisikan yung mga hindi nakakadaan sa Manila para tumawid papuntang Quezon City at iba pang lugar ay dito po talaga lahat na uwi sa EDSA. Kaya po talagang may pagbigat ng daloy ng traffic. Siniguro naman niya na ang mga saradong daan ay mabubuksan pagkatapos ng taunang pagtitipon. Nakahanda rin ang hanay ng MMDA para tumulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko. Dagdag ng MMDA na mas mabilis ang daloy ng traslasyon ngayong taon kumpara sa mga nakaraan. Nakaantabay rin sila sa anumang emergency o aksidenteng mangyayari sa pagtitipon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problemado ngayon ang ilang magsasaka at vegetable traders sa Benguet dahil sa matumal na bentahan ng gulay. Idinadaing ng mga ito ang pagkalugi dahil sa mababang demand ng gulay sa merkado. Ito ang balita ni Marvin Calas. Nabaybayan jay mulay han-han nga mailako iso na ado dagi jay nang isubsubli pa ti kargana sir no pumayag pa talaga nga awan na totally bankrupt. Mag-iisang linggo na mula nang maramdaman ng ilang mga magsasaka sa Benguet ang matumal na bentahan ng gulay dahil sa mababang demand. Kung noong holiday season ay in demand ang mga highland vegetables, simula nitong bagong taon ay nag-umpisa na ang paghina ng bentahan o pag-angkat ng mga gulay, partikular na ng mga vegetable traders mula sa National Capital Region. Ayon sa traders at mga manggagawa ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, matumal ang bentahan ngayon ng mga gulay gaya ng cauliflower, broccoli, carrots, patatas at iba pa. Maliban sa mababang presyo ng repolyo at carrots, dagsaan din ang mga gulay na ibinabagsak sa trading post sa Benguet dahil sa oversupply. At para hindi masayang ang ilang reject na gulay, ipinamamahagi na lang ng libre. Actually nga ikat nabayag matanan nga marikrik na daytoy kinarigati kwati natang halos idi December sir nga grabe nga narik nata makita tayo nga ikat adoti maibalbal lang piman nga natang may iba sa basura tapos jay dado mas nga ikat na i-relief. Nung last po kasi sir halos nakakabenta po kami 7 tons ngayon po lumalabas lang po 2 tons. Ganun po. Parang hindi po sila kumikita ganun parang balik sila sa kulang pa sa ginasto nila para sa mga pananim po nila. Samantala sa social media post ng isang netizen, sa halip na diretsyo sa pamilihan ang mga repolyo, itinambak na lamang ito sa Kilometer 21 sa bayan ng Tublay, Benguet. Dismayado ang mga magsasaka sa napakababang wholesale price sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC sa Latinidad, Benguet. Habang isang truck ng labanos ay ibabalik na sana sa Atok, Benguet dahil walang gustong bumili. Kaya habang nasa daan, libre na lamang nila itong ipinamimigay. Hiling ng mga magsasaka sa Benguet sa lokal na pamahalaan na matulungan sila na maibenta ang kanilang mga pananim na gulay. Papinsan ako ma-jay assistant da para jay farmers kanya mga farmers. Karkarutat nga ako. Di an nga nalako nuan nga malako tinatungkat awan maisubli nga kapital kasi. Umaasa rin ang Benguet farmers at vegetable traders na sa mga susunod na araw ay babalik na rin ang siglas sa bentahan ng gulay sa merkado. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na nanatiling sapat ng supply ng tubig sa bansa sa darating na panahon ng tag-init sa kabila ng nakaambang epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi ni MWSS Division Manager Patrick Dizon na handa ang Angat Dam sa posibleng maging epekto ng El Nino.
sa anggat-dam manggagaling ang tubig na isinusupply sa Metro Manila at iba pang karating na lugar gaya ng Cavite, Rizal at Bulacan. So sa ngayon po ay nasa 213.49 meters po yung elevation po niya. So mas mataas po ito dito sa ating tina-target na normal water elevation na 212. So this summer po ay ina-assure po natin ng ating mga kababayan na magiging sufficient po yung tubig po natin. Bagaman sapat ang supply ng tubig, sinabi ng MWSS sa posible pa rin magkaroon ng mga water service interruptions ngayong taon dahil sa iba't ibang kadahilanan gaya ng leak repair, maintenance sa mga planta at pipe replacement. Nauna nang inihayag ng MWSS na walang mararanasang water crisis sa bansa ngayong 2024. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na posibleng mangyari ulit ang power blackout sa Panay Island hanggat hindi pa natatapos ang backbone project ng National Grid Corporation of the Philippines. Wala rin kasing reserve power ang NGCP sakaling may planta na pumalya. Ito ang balita ni Lane Moreno live. Lane, ano ba ang hakbang o immediate na solusyon ng gobernador para masolusyonan ito? June, ayon sa gobernador, ang isa sa pinakamabilis na paraan para masolusyon ito sa gagawing Senate inquiry bukas at sa gagawing inquiry naman sa Biyernes sa Kongreso ay ayon sa gobernador ay hihilingin niya sa mga Senado at sa mga kongresista na mapabilis itong pagsasaayos ng Cebu-Panay Backbone Project para magkaroon ng additional na supply mula sa mga power plants sa ibang bahagi ng Cebu at ma-stabilize na rin itong transmission system ng NGCP. Posibleng maulit ang nangyaring 3 araw na power blackout sa Panay Island. Ito ang paniwala ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. hanggat hindi pa nare-resolba ng NGCP ang sanhi ng malawakang blackout. Ayon sa gobernador, dapat ma-manage o mapalakas ng NGCP ang transmission system para maiwasan ang mga disturbance sa grid. Dapat ring matapos na agad ang 3rd stage ng Cebu-Negros Panay Backbone Project na kumukonekta sa Negros, Cebu at Panay sa pamamagitan ng submarine cable at paglalagay ng mga substations. Pakinggan natin ang pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. We are in danger here in Panay and the region of it happening again. If nga matabo na siya, pwede matabo. Why? Because the grid is weak. Why is it weak? Because the backbone is not finished. Bilang resource person sa Senate inquiry bukas at sa investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Huwebes, ito ang iaapila ng gobernador. The grid must be strong enough physically to handle the trip, and the management should be good enough to maintain the stability of the grid. That is why we are in a hurry. This appeal, we appeal this to the whole energy sector, that we are in a hurry because we think that the grid is weak and that it can happen again. Kung may mag-trip na naman. So that is the message that we want to bring there to Congress. Samantala, ayon naman sa Iloilo Provincial Planning and Development Office, umabot na sa 3.7 billion pesos ang economic loss ng Iloilo dahil sa power blackout. Kasama na rito ang nasa residential, commercial at industrial areas. Batay sa data na isinumite ng mga distribution utilities sa probinsya, umabot sa 3,351.86 megawatts ang total energy loss sa mahigit 164 hours na power interruption. Bawat 100 megawatts na mawawala ay katumbas ng 11,200,000. Samantala, isang energy summit naman ang isasagawa sa Negros Island sa susunod na buwan upang alamin kung sapat ba ang power supply para sa buong probinsya. Ipapatawag sa summit ng mga local power generators tulad ng mga power plants. Bumuo naman ang Energy Council ang Provincial Board ng Antique para magkaroon ng long-term renewable energy ang probinsya.
Kasama na rito ang private-public partnership para sa magkakaroon ng stable supply ang lalawigan. Sa Antique naman, pinagsusumite ng provincial government ang 5 electric cooperatives sa lalawigan ng kanilang energy situation report at kanilang mga plano ngayong taon para maiwasan ang mga power outages. Samantala, June, kinumpirma naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na hindi maiwasan na posibleng magkaroon ulit ng blackout dahil nga sa darating na Marso pa matatapos itong Cebu Panay Negros Backbone Project na transmission line. Ayon sa NGCP, ang pinaka-peak hours kasi ng demand ng kuryente ng Panay as of 2 p.m. kaninang hapon ay nasa 427 megawatts. Ang masusupply lamang ng mga power plants sa ngayon ay nasa 433 megawatts. Dahil may 3 power plants sa kasalukuyan ay sumasailalim sa scheduled maintenance at inaasahan nga magbabalik sila sa kanilang operasyon sa kalagitnaan ng ngayong buwang Enero. So, hindi talaga maiwasan, June, na posibleng maulit muli ang power blackout sa Panay Island. June. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Hindi kumbinsido si Senador Amy Marcos sa panukalang mag-invest ng bahagi ng Maharlika Investment Fund o MIF sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa presidential sister, hindi pondo ang problema ng NGCP kundi ang umano'y kakulangan nito sa performance o pagganap ng tungkulin. Anya, may iwasan sana ang power outage sa Panay Island kung natapos lamang sa itinakdang oras ang ilang proyekto ng NGCP gaya ng Cebu Negros Panay Backbone Project at Visayas Mindanao Interconnection Project. Suwestyon ng Senadora, sa halip na mag-invest sa NGCP, dapat tanggalin sa bagong singil nito ang mga hindi natapos na proyekto. Kailangan siguro mas transparent at ipaliwanag ng Maharlika leadership, yung sa Maharlika Investment Fund, paano sila papasok doon dahil pribado na sitwasyon yon. Hindi naman to investment or sovereign fund ba to o paano ba infrastructure fund ba to? Paano sila papasok dyan? Magkano ang ipapasok? At aling project talaga ang gagalawin? Bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos ng PSA, nasa 3.6% ang unemployment rate noong Nobyembre o katumbas ng 1.83 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara noong Oktubre, gayon din sa kaparehong panahon noong 2022. Talagang pag fourth quarter because of the holidays, no, maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed persons, particularly yung mga self-employed without employees. So from 13.27 million noong October, naging 14.21 million. So medyo almost 1 million yung increase. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba na ngayon ay International Choreographers Day? Ito ay bilang pagkilala sa mga taong nagbibigay kasiyahan sa atin sa pamamagitan ng pagsayaw. Alam nyo ba na ang pinakamahabang sayaw ay nangyari po sa bansang India? Tumagal ito ng 5,152 hours and 3 minutes o 214 days. Iba't ibang sayaw sa India ang na-perform ni Kalamandalam Hemaleta at Kalamandalam Via Yakumar. Grabe, no? 214 days na pagsasayaw. Pero sa mga ganyang dance marathon po, meron po yung mga breaks, pero napaka-minimal lang. Yan po ay napabilang sa Guinness Book of World Record na longest dance. At alam nyo ba, may health benefits ang pagsasayaw. Nakaka-burn po yan ng calories. Kapag ikaw ay nag-ballet o ballroom dancing for 1 hour, nasa 200 to 300 calories ang matutunaw mo. Yung swing o salsa dancing naman naabot ng 500 calories na mababurn mo in just an hour. Ang belly dancing nasa 320 calories lang.
habang ang hip-hop at jazz pwedeng makapag-burn ng 520 calories. At eto yung mga mahilig mag-zumba. Pag kayo pala nag-zumba in 1 hour, pwede kayo makapag-burn ng 550 calories. Kaya kung gusto mong pumayat, malaking tulong po ang pagsasayaw. Sana may natutuhan po kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito na po ang komentaryo ng ating mga kawiserong Pinoy ngayong araw po ng Martes. Sabi po ni Bulkat, hinggil po doon sa pag-amyenda, yung People's Initiative, sabi niya, wag na amyendahan ang Constitution. Implement na lang ng maayos bawat batas. Ang amyendahan, yung termino ng Pangulo, gawing 10 years. Bitin kasi yung 6 years para sa mga magandang proyekto ng Pangulo. Medyo mahaba yung 10 years. Pero okay din yun kasi minsan problema yun yung pag hindi magkapartido, yung magkasunod na Pangulo, minsan yung mga naumpisahan natetenga. So posible rin, or yun nga, di ba, yung iniisa yung parliamentary, baka pwede rin nating pero ang pangit kasi doon sa nangyayaring issue dyan sa Chacha, yung People's Initiative, and may involve kasi na pera. Hindi siya talaga gusto ng tao. Totoo yun na yung sinasabi nga ni Congressman. Kung totoo. Kung totoo may ganong mangyari man, involve kasi yung money. Sabi naman ni In My Eyes, dalangin natin na sana walang hawaan sa ating mga kababayang sumama sa traslasyon. Dahil alam natin mayroon pa naman pong COVID-19 at walking pneumonia. Yun. Sabi naman po ni Melski, bakit di nyo na lang ibenta ng bagsak presyo ang mga gulay para mabawasan yung paninda nyo? Sayang naman kung mabubulok, di na mapapakinabangan. Kasi pinamimigay na nga, di ba, nung yung ulat ni Marvin, Kasi wala nang bumibili talaga, mababa ang demand. So ginagawa ng iba, binibigay na lang po. Alam mo, kulang natin, ano bang tawag sa gano'n? Yung parang magiging parang mga process. Anong tawag parang sa yung ganon? FTI, no? Food terminal. Parang doon ilalagak yung mga sobrang supply para hindi itatapon. Tapos ipaprocess nila nga. Pwedeng maging process. Sabi mo kanina, gawing kimchi yung yung repolyo? Oo nga, kimchi, tama. Masarap yung nagawing kimchi ang repolyo. Di ba yung kimchi parang binuburo yun? Tama ba? Ganun ba ang system, proseso Parang ganun ata, Parang ganun yung ginagawa nila. Pero meron kasi parang may Filipino version ng kimchi. Parang ganyan. So hindi ko rin masyado alam, hindi kasi ako gumagawa. Pero masarap na side dish nga yan. Sayang naman yung mga natapon. Sabi naman ni Pablo Moralida, bakit napakamahal pa din ang gulay sa palengke? Yun na pala. Kala ko kasunod yun Kala ko may shoutout siya Madali yata yun. Okay. Mahal ba? Mahal pa rin ba ang gulay sa palengke ngayon? Mahal? Mahal pa depende rin? siguro kung saan lugar kayo, no? Ayan, depende. At kung gaano kalaki yung... Kasi pag mga public market na malalaki talaga, medyo mura. Pag nasa Talipapa ka, tsaka yung siyempre tumataas na yun dahil nga doon sila umaangkat sa mga malalaking palengke. Depende. Yan. Ito na. Shoutout na tayo sa ating po mga kausiro. Kausiro. Kausero Pinoy. Nagmamadali kasi. Kausero Pinoy. Yan, natatawa tuloy si Melski sa akin Kay Luz Magrinya. Suangko, si Rodelio Reyes at si Dennis Kayabyab. Dahil din po kay Joel Fernandez, Catherine Henaraw at Jessie Taberara. Henaraw? Oo, wala naman kilala. Kaya ako natatanda. Henaraw ba yan? Henaraw. Kaya ako natatandaan niya. May basketball player dati na si Willie, no? Generalaw pala yun. Sorry. Iba pala yun. Generalaw. The court general kung tawagin nila. Henaraw pala ito. Basketball player dati? Ng PBA. Siyang point guard yun, di ba? Anto, panahon nila Jaworski? Naabutan niya. Mga 80s ko napanood yan 80s. Hindi ko lang kung nakabot na ng 90s, no? 80s na 80s. Ba? Medyo, sige po pakikomento po sa mga nakakakilala kay Ginoong Generalaw. Ayan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 3:1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala
sa silong ng langit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.